po. Yes, Heavenly Father, we're thanking you sa biyaya na kami po'y makapag-awitan at magpuri sa iyo, O God. Lord, ang dalangin lamang po namin sa inyo ay ang pagsama niyo sa bawat isa. And Lord, tunay pong ang pag-ibig mo'y tapat at hindi nagbabago. Salamat, Lord God. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Come on. Come on. Patuloy nating awitan at tayong magpuri sa Panginoon. Tayo po magsaya at magpuri para sa Panginoon. Come on, let's sing. Dakilang biyaya, kami pinalaya.
mula noon hanggang ngayon. Papupurihan ka, minamahal kita, wala nang iba sa buhay ko, ika'y sinasamba. Mga kababaihan, atin naman pong awitin. Minamahal Kita, wala nang iba sa puso ko, ika'y nag-iisa mula noon hanggang ngayon. Papupurihan ka, minamahal kita, wala nang iba sa buhay ko, ika'y sinasamba. Come on, sabay-sabay nating awitin! Kita, wala nang iba sa puso ko, ika'y nag-iisa mula noon hanggang ngayon. papupurihan ka. Minamahal kita, wala nang iba sa buhay ko, Ika'y sinasamba. Oh Diyos, mahal na mahal kita. Oh Diyos, mahal na mahal kita. Oh Diyos, mahal na mahal kita. Thank you, Jesus! Mahal na mahal kita. Hallelujah, Jesus! Woo! Come on. Tunay na ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay tapat at totoo. Patuloy nating awitan at papurihin ang Panginoon.
Palakpakan po natin si Jesus. Yan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, sa biyaya ng Diyos, andito tayo ngayon. Sa kabila naman, sabihin mo, salamat sa biyaya ng Diyos. Andito ka. Anong sagot sa iyo? Wow, nga naman. Praise God. Kamusta po tayo? Tayo ay pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, papogi ng papogi, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, at tayo ay padami ng padami. Amen. Okay. Praise God. Biyaya po ng Diyos, itutuloy po natin yung ating series entitled The Most Excellent Way. Pero I'm not calling this part 3 na, kaya hindi ko nilagay yan eh. Hindi ko alam kung sino naglagay niyan. Dahil isang katangian lamang po ng pag-ibig ang ating pag-uusapan, kaya minarapat ko po na yun na mismo ang gawing title. At ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Love is Not Proud. Ayan. 1 Corinthians chapter 13 verse 4, sabi po riyan, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Yan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang pag-ibig ay hindi nagmamalaki. Sa kabila naman, sabihin mo, ang pag-ibig ay hindi hambog. Yan. So ngayon po, sa biyaya ng Diyos, tuturuan po tayo ni Lord to love the most excellent way. At tuturuan tayo ng Diyos paano magpakita, magparamdam ng pag-ibig through humility. Pwede bang marinig ko ang palakpak ng mga humble? Sabihin mo nga Diyos sa iyong katabi, partner, humble lang. Nahuli ko kagad kayo doon, ano? Okay. Let's pray. Father, we honor and glorify your name. Truly, Lord, there is none like you. Pinupuri, dinarakila, tinataas namin ang iyong natatangi at banal na pangalan. Ikaw ay Diyos na mabuti at ikaw lamang ang karapat-dapat naming papurihan. Lord, we thank you for this wonderful day na ipinagkaloob niyo po sa amin sa biyaya na makapag-church. Thank you, Lord. Forgive us sa aming mga kakulangan, kalabisan, sa lahat naming kasalanan. Cleanse us with your blood, Lord Jesus. And thank you for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming katuwiran sa harapan ng Ama. And this morning, we pray, O dear Holy Spirit, na kayo po ang magturo sa aming lahat. Kumilos po kayo mightily sa aming kalagitnaan. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Turuan niyo po kami na magmahal kagaya ng pagmamahal ninyo sa amin. Pag-ibig na hindi nagmamalaki. Salamat, Lord. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. And we pray na ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang mataas. Pag-ibig mo, O Lord, ang siyang mag-manifest sa aming mga buhay. Salamat, Lord. We dedicate to you this Sunday service. Maparangalan ka namin, Lord. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best na palakpak ulit para kay Jesus. Everybody say, love is not proud. Ayan. Ito na may naikwento ko na before, sa akin lang uling uulitin for the benefit po ng mga hindi pa ito naririnig. Minsan po, yung isang pastor ay binigyan ng isang, we can call it parang medal na malaki. At ang nakalagay po doon sa medal ay the most humble pastor in the world. At dito ang tuwa naman yung pastor at nirecognize ako. Alam niyo po, the following Sunday, binawi ng church yung medal na binigay nila sa pastor nila. Tanong niyo po sa akin kung bakit binawi. Kasi the following Sunday, isinuot niya uli. Ayun. Loading po yung iba. Ayan.
Okay, sabihin mo nga ulit dyan sa katabi mo, humble ako. Yan na nga baga, huli ko na naman. Alam niyo po, ito yung bagay na hindi mo pwedeng sabihin kasi the moment na sinabi mo, ay nagmalaki ka na. Kaya po binawi nung church yung medal nung pastor kasi isinuot niya uli the following Sunday. Yun. Okay, ano pa meron dito? Ang pag-ibig po ay hindi nagmamalaki. Kasi the moment na nagmalaki ay hindi na daw kakitaan ng pag-ibig. Bakit kaya? Yan yung mga bagay na ating hihimayin po sa biyaya ng Diyos ngayong umaga. Ayan. Sa atin po dito sa Batangas, pag sinabing mayabang, ay somehow, ay nai-equate doon sa sinungaling. Ano? Kaya kapag halimbawa, inubos mo gang iyong baon na tubig. Inubos ko. Kayabang. Ay, kadami pa. 'Di ba? Sa Batanggenyo ho kasi, yung mayabang, sinungaling. Ako lang yata Batanggenyo rito. Ayun. Pero, kaya pag sinabi, kayabang, hindi naman ako nagyayabang, sinungaling nga lang. Ayun. Pero, iba hindi ho sinungaling itong pag-uusapan natin dahil wala ho dito sa JA1 San Jose sinungaling. Sabi ko, walang sinungaling dito. Ayan. Hindi na malaman ng iba kung, amen, hindi, papalakpak, hindi, ano girl talaga. Okay. At wala rin pong mayabang dito. Parang hindi pa convince yung iba. At pastor, ako po ay aminado, mayabang pa po ako. Di mag-amen ka at sa biyaya ng Lord, it will happen na hindi ka na talaga magiging mayabang. Amen? Palakpak nga ng the best uli para kay Lord. Yeah, binabantayan na. Okay. Ano pa meron? Number 1, ang pag-ibig po ay selfless. Kaya hindi pwede na ang love ay proud kasi ang love ay selfless. Okay. Ano ba pag proud? Ang proud po ay punong-puno ng sarili. Ang proud ay full of self. Let me ask you a question. Bakit ka nasasaktan? Bakit ka nasasaktan? Sinong sasagot ng, dahil ako'y tao lang na nadadarang at natutuksuri? Bakit ka nasasaktan? Kasi nagmamahal. Sheesh! Bukod doon, ano naman masyadong mapagmahal na rin mga narinig. Dini tayo, mukhang iba ang itsura na rin. Mukhang mas mapagmahal na rin. Bakit tayo nasasaktan? May damdamin. Dini sa gitna, bakit kayo nasasaktan? Sabi nung nasa gitna, ano yun? Nakakain ba yun? Hindi. Ito ang totoo. Sabi nung isa, kaya po ako nasaktan kasi may nanakit. Nasasaktan po ako kasi nakakasakit na sila. Kung iyan ang isip mo, na kaya ka nasasaktan ay dahil may nananakit, edi lumayo ka na sa tao. Tumira ka sa kuweba at ikaw ay maging ermitanyo. Bakit? Kasi hanggat may tao, may mananakit sa'yo. Closing prayer na. So, bakit nasaktan? Ito ang sagot. Ang tao ay nasasaktan ng damdamin dahil nibig self. Tingnan ninyo. Nasaktan si ako. Napahiya si ako. Nilamangan si ako. 'Di ba? Niloko si ako. Kaya nasasaktan dahil ni ako. Imagine kung wala si ako. Di wala masasaktan. Are you with me? Kaya pala, ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 10 verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Ang punong-puno daw ng self, siyang mawawala nun.
At yung selfless at mamumuhay selflessly para kay Lord ang siyang makakatagpo ng kanyang real self. Are you there? That is why we are commanded by the Lord to love. And love is not proud. Self ang source ng pain. Nalulungkot ang tao kasi focus siya sa kanyang sarili. And this is the reason kaya iba-iba po ang level ng hurt. Ano ibig sabihin? Pareho lang na nangyari, two different persons, pareho lang yun nangyari, pero makita mo, iba ang level ng pain ng dalawa. Bakit? Kasi nga, the bigger the self, the bigger the pain. Kaya yung si isa, pareho lang nangyari ha, yung isa, hindi masyadong na-offend. Yung isa, offended na offended. Eh, pareho lang naman ho ang nangyari, pareho lang naman ho naranasan nila. But what's the difference? Yung isa, maliit ang self. Yung isa, big self. At lagi ninyo naririnig sa akin, pag malaki ang sarili, malaki ang patamaan. Laging natatamaan ang malaki. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, huwag magmalaki. Pareho ng dinaanan, magkaiba ng level ng hurt. Bakit? Depende kasi nga yan sa patamaan. At meron akong isang sekreto sa buhay na gustong i-share sa inyo. Ready? Being selfless is the way to happiness. Again, being selfless is the way to happiness. Kasi ang hirap sumaya ng taong punong-puno ng self. Ang hirap sumaya ng taong ako. Masasaktan ako. Ma-offend ako. 1 Corinthians 13 verse 4. Again, love is patient. Love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Yan pong pagmamalaki ay kilos ng hambog. At ang hambog po will always show His greatness. At hahanga ka sa tao sa galing. Bakit? Kasi ang tao po naka-formulate na ng ways para makapagmalaki na mukhang hindi nagmamalaki. Di ba? Ano mga example niyan? Yung halimbawa, merong nagagawa ng mali sa kanya at ang sabi ng tao ay ganito, ang tindi mo? Pagkatapos ng lahat ng mga nagawa ko sa'yo, talagang naisingit pa rin nga yung nagawa. Ayan. Alam niyo ba yun ay may halo ng pagmamalaki? Kasi may pagsusumbat na. Bakit po ang pride ay hindi love? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ang pride ay hindi love. So bakit ang pride ay hindi love? Ito po yun. Once nagmalaki ka, automatically, minamaliit mo ang iba. Ulitin ko. Bakit ang pride ay hindi love? Kasi sa oras na nagmalaki ang sinuman, minamaliit niya ang nasa paligid niya. Halimbawa, magkakasama kami ng life group ko at sinabi ko, kapugi ko. Bakit yan tawa ninyo? Parang pinipigil nyo, hindi nyo maintindihan. Hindi po namin alam ang gagawin eh. Pag tumawa po kami, baka po ma-offend kayo. Pag di naman po kami tumawa, parang ang dating ho namin hindi kami naniniwala sa inyo. Isang gaho kami susuot. Ayan, di okay lang. Tama ko, sinabi ko, kapugi ko. Amen daw naman eh, sabi ni Brother Jason. Yan ang gusto ko dyan eh, kaya gusto ko laging kasama eh. Okay.
Alam niyo, somehow it is one way of saying na yung mga kasama ko kasi ay hindi pogi. Tamo, hindi na nag-amen si Brother Jason. Oh, maliit na ang patamaan, ha? At hindi ko naman sinasabi yun, di ba? Hindi ko naman sinasabi yun. Okay. What is my point? Kaya hindi pag-ibig ang pride. Dahil, pag may nagmamalaki, may minamaliit. Ano pa? Alam niyo ba na may kaugnayan ng pride at jealousy? Ano nga uli yung inggit? Ang inggit ay pagnanasa ng kung anong meron ng iba. Naalala niyo pa po? Yan. So, yun ang inggit. Pagnanasa ng kung anong meron ang iba. Ano naman ngayon ang pride? Ang pride, iniinggit ang iba ng kung anong meron siya. Yan. Kaya most likely, ang jealousy ay resulta na lang ng pride ng kung sino man. Kaya may nainggit kasi may mayabang ng iinggit. Are you there? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo gano. Talaga naman. Sige lang, deklara lang natin. What we confess, manifest. Kaya mababawasan na yung mga nagfe-flex siguro dyan. Flex ko lang yung bago kong shoes. Sheesh. Magkaiba yan. Yung isa green, yung isa red. Lupet! So, again, love is selfless. Ang love ay selfless. Bakit hindi love ang pride? Kasi ang pride ay full of self. Number 2. Bagong buhay na si Pastor. Number 2. Love ay hindi pinapaalam ang ginagawa niya. Ang pag-ibig pala ay hindi na Mr. Pang i-enumerate ang kanyang mga good deeds sa kanyang minamahal. Natutuwa ka ba doon sa iyong mahal sa buhay na lagi na lamang nililitan niya ang lahat ng ginawa niya sa iyo? Parang hindi pag-ibig. Nakakaramdam ka ba ng pag-ibig sa ganun? Parang hindi na, parang nanunumbat. Parang nagkukwentahan. Parang, sige, itotal mo na lamang at sabihin mo kung magkano. Parang gusto mong gayunin na minsan, parang hindi love. Yes. Sapagkat ang pag-ibig, hindi na niya pinapaalam ang ginagawa niya. Hindi siya naghahanap ng praises. Diba? Kaya nga meron na uso noon, silently loving you. Woo! Ang mga youth, talagang ang reaksyon ng mga youth, klaseng merong silently minamahal. Siya naman. Asahan mong di ako magdaramdam. Ang kinilig na may mga titos at titas. Di ba? Kahit ako ay nasasaktan. Okay. Nanlaglag na ang kayamanan. Walang mga agawhay, kanila yan. Yan na muna. Okay. Hindi po niya yan ipinagmamalaki. Nagkataon lang pong nalaglag. Ang nagmamalaki, yun talaga namang inilaglag ay bunga buo at tapos ibinisik pang gayaan. Ay, ang pera ko! Yan. Ayan. Salamat, malaking tulong yan sa illustration. Thank you so much. Okay, tulong-tulungin naman. Kayo naman. Tawa kayo ng tawa. Ayan. Okay. Again, ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng pupuri. Hindi siya naghahangad ng praises. Hindi niya kinukusa ang pagsasabing, kagaling ko. May kilala kayong ganyan? Yung sobra sa initiative, ultimong pagpuri sa sarili, siya na rin ang nagkusa. Kagaling ka, kagaling ka. Wala ka kayong mga kamay, kagaling ka. Meron, marinig ka.
Alam ninyo, pag meron kayong nakakakwentuhan at yung lagi nala ang ending ikagaling niya, siya. Alam nyo na. Eh ano ang kailangan doon? Isa lang ang kailangan niya. Kailangan niya lang mairaos na siya'y magaling. Kaya nagsisimula pa lang, nag-i-intro pa lang, sabihin mo na agad, eh di kagaling mo. Ay hahaba pa eh di lalo ka lang maaane. Eh di sabihin mo na agad eh. So matotal, di ikaw ang magaling, kagaling mo, kagaling. Baka po ako'y masuntok. Hindi. Pero, meron talagang gayon. Yung kasarap-sarap na inyong kwentuhan, dadating, sisingit doon, tapos siya na ang sasagwan. At siya na ang pinakamagaling talaga namang walang suutan. Binago niyo ang topic, Allah, siya pa rin ang magaling doon. Yung nagsimula kayo ang pinagkukwentuhan niyo yung pag-aalaga ng baboy, Allah, nung nadat na sabi, ako nga'y nakakapagpaanak ng tulog. Kagaling mo naman. Ay di, nasusura na kayo, pinaltan nyo ng topic. Ay, hindi. Naalala mo nung ating kabataan, nung tayo nagpapapagayaw. Sabi, tandaan nyo ganun ako'y gumawa ng bastagan na gawa doon sa bastagan ng payong. Lipad din kagaling. Walang suutan. May kilala kayong gayaan? Huwag mo nang lilingunin. Talagang pag ikaw ay kumanan, ipakanan din, overtake pa. Pag kumaliwa ka, overtake pa kaliwa. At nung u-turn ka na, siya'y nakabalik na. Talagang wala suutan. Kagaling. Love is not proud. Alam niyo kung bakit yung mga ganyan hindi mo rin kakitaan ng pag-ibig? Hindi na kasi mabigyan ng pagkakataong mag-shine yung iba. Nagiging bituing walang ningning na dahil sa kaningningan ni kayabangan. At sinong natutuwa sa gayong kasama? Wala. Dahil ang pag-ibig nagli-lift up ng iba. Hindi ng sarili. Kaya yung iba, si Galing, ikaw, tayo na. Bakit? Narayan na si Galing. And always remember, ang drum na walang laman ay mas maingay. Pinipigil ang tawa Ano pa? Ang pag-ibig po ay hindi nagnanasa na maging center of attention. May kilala kayong ganyan? Yung pag dumating Hi everyone! Andito na ako! Pansinin niyo ako! Hello! I'm here! Ay, ano naman ngayon? Sabi nung isa, sino nag-imbita riyan? Ba't narito yan? Ang pag-ibig ay hindi nag-iisip kung paano siyang mapapansin. Hindi ito nag-iisip kung paano itataas ang sarili niya. Hindi nag-iisip ang pag-ibig to build himself. Rather, ang iniisip ng pag-ibig is how to build the others up. That's love. Ano pa? Love, humble himself. Ang pag-ibig, pinangpapakumbaba niya ang kanyang sarili. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, love, humble himself. Alam niyo po si Jesus, nung ipinapako siya sa cross, nagawa pa po niyang ipag-pray yung mga nagpapako sa kanya. Nagawa pa niya yon. And the question is, paano niya yun nagawa? Imagine, sinasaktan siya, pero nagawa niya na ipag-pray pa. Imagine mo yun, ipinag-pray pa niya yung mga nananakit sa kanya. You know what's the secret? Tanungin niyo ako, Pastor, anong sekreto ni Jesus? Parang ayaw niyo na
Again, tanungin niyo po ako, Pastor, anong sikreto ni Jesus? This is Jesus' secret. Pinaliit niya ang patamaan. Pinaliit niya ang patamaan. Pinaliit si self. Imagine if Jesus claimed what's supposed to be Him. What's supposed to be kung sino siya. He's God. At kung nagmalaki si Jesus sa kanyang pagka-Diyos at sinabi niya, how dare you, Roman soldier, na ipako ako? How dare you, isa ka pa? Ako ay Diyos. Diba? Sino nakapanood dito ng Avengers nung naglaban si Loki at saka si Hawk? Naalala niyo yung scene na yun? Sabi ni Loki kay Hawk, how dare you? I'm a God. Hinawakan siya ni Hawk sa paa si Loki, pinaghahampas sa sahig. Sabay sabi ni Hawk, God. Laki big self. Napalaban siya kay big, incredible Hawk. Okay. Walang nanonood ng sine. Ako lamang. Ay, sino na uli ang bagong lumabas na kamag-anak? Diga, alam nyo yun, yung magkakalaban-labay, magkakamag-anak pala. Nagsimula doon sa may malaking simbahan. Oh, yan na, Quiapo daw. Oh. Diba? Oh, yun doon pamilyar kayo. Anyway, yain na nga. Sabi nang wag nang manood ng sine at hindi yun sa Diyos. Ay, joke lang yun ha. Yung mga nasa online, ako po'y mabiro. Mabiro po ako. Okay lang manood ng movie. Piliin nyo lang kung anong papanoorin. Hindi lahat ng movie pinapanood. Pag mga Avengers naman ayos lang. Yan. Meron nag-uli? Meron uli? Sino kang kalaban na uli? Ang gusto kong makalaban is si Leon Guerrero Talagang mapapalaban yung mga Avengers ng mga kabataan dyan sa mga superhero nung unang panahon. Hindi nagre-react si Brother Jason. Hindi mo kilala, Hindi mo kilala. Ah, kilala mo? Oh. Hindi halata. Inabot. Okay. Matutuwaga kayo dyan sa mga life group kong mga tatay. Yan parang mga youth. Nako. Hindi mo iisipin nga rin mga tatay na, hindi. Walang bahid. Parang mga young people lang mga yan. Ang energy, mas mapapalabang kayo. Minsan nga, malabanan natin ng basketball ang mga yon. Oh, sa gugulang natin ito, ewan ko lang kung yung mga Okay. Si Kenneth ay kakampi natin, ha? Dahil mag-aasawa na yan, hindi na yan yun. Kinuha agad ang magaling Pagsabait. Saka yung mga anak, ha? Kakampi natin. Dahil anak mo yun, alangan. Rega. Kalakas na loob mga hamon na Ako po ay isang babaan, ay dilim na agad ang tingin. Wala na. Hindi kagaya dati. Okay. Nasaan na tayo? Pinaliit ni Jesus ang patamaan. He can claim that He is God. Pero sabi niya, Lord, forgive them for they don't know what they're doing. Ay tayo. Anta ako. Ha? Sinabihan mo ako ng gayaan? Hindi mo kakilala kung sino ako? Ako? Ay, sino ka nga ga? Si Pastor. Ako? Talaga namang nalabas agad si self Hindi ka nakaka-relate kasi humble ang mga naririto. Hindi nyo yan naranasan Hindi lumalabas si self pag may gumagawa ng masama sa inyo. Tama? Wala talagang, sige, kung yan ang ikakaligaya mo, saktan mo ako. Meron mga ganyan dito Sige, i-bash nyo lang ako. Grabe kayo talaga. Dapat kayo nagtuturo din kung uupo diyan. Okay. Ano pa? Pinaliit ni Jesus ang patamaan. Kasi yun naman talaga Masasaktan ka lang naman pag malaki ka Kapag nagmamalaki,
pag malaki ang tingin sa sarili, pag mataas ang estimate sa sarili, yan, nasasaktan yan. Pero look at Jesus. Bagamat siya'y Diyos, siya'y kapantay ng Diyos, siya'y Diyos. Ipinaliit eh. Naalala ko na naman si David at Goliath, di ba? Takot na takot yung mga sundalo. Dumating si David, nasa ng kalaban? Yan, kalakay. Sabi ni David, yan ang magandang kalaban. Malaki ang patamaan. Nga naman. Basta malaki ang patamaan, madaling masaktan. Sabihin mo nga yun sa iyong katabi, basta malaki ang patamaan, madaling masaktan. Sabi ng iba, di iilag. Kahit nga anong ilag, kung malaki ang patamaan, tatamaan at tatamaan. Di ka? The place lang, yun nga ang mahapde, yun the place. Pag maliit, pinupunterya na hindi patamaan. Maliit eh. Pumalakpak nga ng the best kay Jesus, ang mga humble. Sinasabi. Rega. Kapag nagpapakumbaba, maliit ang patamaan, hindi yan mabilis masaktan. Let's be like Jesus. Sino pag ang ating magiging pinaka-the best na modelo rito? Hindi si Jesus. Wala nang iba. Jesus chose the form of a man. In Philippians chapter 2, verses 6 to 8, basahin natin. 1, 2, 3, basa. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Pause muna. Yan ang issue ng madami. Pinagpipilitan kung anong estimate niya sa sarili niya. Ang problema, ang estimate niya sa sarili niya, madalas, mas mababa ang estimate nung iba. Are you there? Kaya kapag alam niyo yung word na naminos? Pag naminos, iyan na. Tayo mo na. Ba't mo ko miniminos? Hindi mo ko kilala. Ako, si JC Rehencia. At sino ka, JC Rehencia? Si JC Rehencia. Diba? Yan na. Ibahin natin si Jesus. Hindi niya ipinagpilitan. Mamaya, babalikan natin yung ipinagpilitan. Verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Paano mo matutuksong magmalaki yung may ipagmamalaki naman talaga'y piniling magpakumbaba? Alam ko na kung lalaban ang Panginoong Jesus ng payabangan sa atin, ay wala tayong magagawa. May ipagmamalaki talaga siya. Pero alam nyo, kahit pangitan ng siyang mananalo sa payabangan, hindi niya ginawa. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Tama? Ang utos ng pagpapakumbaba ay para sa atin. Sabihin mo nga, para sa atin. The question is, bakit ito iniutos? Kasi nga, ang humble, hindi agad nasasaktan. Maliit ang patamaan. At yung pabor sa iyo, sino garitong natutuwang lagi na laang may hurt feelings? Sinong nawiwiling laging may hurt feelings? Hoy, alam mo, masaya ako ngayon. Bakit? Kasi nasaktan na naman ako. Kaiba ka. Ayaw natin nga nang nasasaktan eh. Ayaw nga natin ng may troubled heart. Ayaw natin ng conflict. Ayaw natin yun. Gusto natin, okay tayo sa lahat. Yun ang gusto natin. Yun di ba gusto niyo? Hindi nga nililinaw ko, baka magkaiba tayo. Yun ang gusto natin.
Kaya ang utos ng Diyos na tayo'y umibig ng may pagpapakumbaba ay para sa atin. For our comfort. Ano pa? Alam nyo ba na yung madaling magpatawad, humble yan? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, yung daw madaling magpatawad, humble yan. Bakit? Kasi kapag malaki ang tingin sa sarili, malaki ang sugat, matagal gumaling. Pag maliit din ang sugat. Galing agad. Are you there? He doesn't consider himself so big. Kaya madali yang magpatawad. Again, bakit ito iniutos? Bakit inutusan tayo ni Lord na umibig ng may kapakumbabaan? Isa pa, para mapagpala. Ay, iba na ang tingin nyo sa akin ha. Yun ang magic word, mapagpala. Iba talaga, iba talaga. And that's number 3. Aga pa. The humble person receives grace. Wow. Pwede bang pumalakpak uli ang mga humble? Gustong mapagpala. Yes. The humble person receives grace. Sabi po sa James chapter 4 verse 6, pwede bang tulungan niyo po akong magbasa, church? 1, 2, 3, basa. And He gives grace generously. As the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Wow! God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ano raw ang ibinibigay ni Lord sa humble? Biyaya. Wow! At lahat ng gusto ng biyaya, sabihin mo, akin yun! Di ko tuloy makakalimutan yung storya nung babae na hindi naman Israelita, pero nagmamakaawa kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na sinasaniban ng masamang espiritu. Still remember her? Di ba? Sabi ng babae, Panginoon, tulungan niyo naman po ang aking anak. Sinasaniban po siya ng masamang espiritu. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ineng, ako naman ay sinugo para sa mga Hudyo. Hindi naman ako sinugo para sa iba. Sinugo ako para sa mga Hudyo. Pero, ang totoo, si Jesus ay sinugo para sa lahat. Sinasabi niya lang yon kasi tinetest niya yung babae. Sabi naman ng babae, Panginoon, sige na po, maawa naman po kayo sa anak ko. Kahabagan niyo po ang anak ko. Tulungan niyo po siya. Ay ano ang sabi ni Jesus? Ay hindi naman maaari na yung pagkain ng anak ay ibibigay sa aso. Iyan na. Iyan na. Sinabihan na ni Jesus yung babae ng aso. Ikaw kaya ang sabihan ng aso, ano kaya mararamdaman mo? Yung yung kaayos-ayos mong makipag-usap, sabay sasabihin sa iyo, ikay bangaw. Ano kaya ang isasagot mo? Siguro kung di mo pa naririnig ang preaching na ito, baka ang isagot mo parinig ka. At nang makatikim ka ng kagat ng bangaw. Pero dahil humble na ang mga taga JA1 San Jose, hindi na. Ako, bangaw? Ay, hindi pa naman nakayat Hindi pa. Alam niyo yung babae? Sinabihan ng aso, pero dahil maliit ang patamaan, hindi proud, hindi siya maramdamin. Aba, ay ibang istorya. Yung iba, kalaki ng patamaan. May narinig lamang na isang word. Ay, talaga namang nire-repeat Ano sabi mo? Ano ka mo? Sige, parinig mo sa akin. Ano sabi mo? Katindi na. Sabi nung mag-asawa, may CCTV ba kayo, pastor, sa bahay namin? Hindi ko alam yan. Pero sabi, ano sabi mo? Ano ka mo? Sabi naman nung kausap,
Wala naman ako sinasabi eh. Ako naman tumighim lang, sabi ko, yun lang ang sabi ko eh. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang patamaan, umihim lang, tinamaan eh. Ano? Oo, katindi, ano? Sobrang big ng self. Walang gayon dito. Walang umihim lang, galit agad. Ay, tunay namang bawal ubuhin sa bahay ninyo pag gayaw. Okay. Imagine nyo kung paano sasaya ang gayong tao. Paano sasaya yung gayong taong lahat na lang nang narinig niya ay kinukuha niyang laban sa kanya? Eh siguro kahit kumanta ka ng lupang hinirang doon, magagalit yun eh. Bayang magiliw. Ako'y naasar mo? Lupang hinirang na nga lang eh. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Yan, tama mo. Mamamatay ka dahil sa akin, sabi mo. Wala na suutang. Sa hirap, paano sasaya ang taong gayon? Yung laging ang iniisip ay ako. Masyadong self. Sobrang self. Ang damdamin ko. Ang efforts ko. Ibahin mo yung babae. Yung babae, maliit ang tingin sa sarili niya. Hindi naman niya minamalit ng sarili niya, pero hindi naman din siya nagmamalaki. Maliit ang patamaan. Sinabihan ni Jesus, aso. Ano sabi ng babae? Aso po? Opo, aso po. Di ba? Tayo kaya, ikaw masabihan ng aso, ano sasabihin mo? Tayo muna. Ay klaruhin mo yung sinasabi mo. Aso? Wala akong turok. Aso ka ha? Pinatatamaan ng katabi na ubo. Hindi, okay lang po yan. Ano sabi nung babae? Aso? Opo, aso po. Pero kahit po aso, ay pwedeng mamulot ng laglag ng anak. Ay, kita nyo naman ang sagot ng babae. Ay, wala na. Tapos na ang bukseng, ika nga. Ika naman ni Jesus, ay talaga. Sinabihan ko na lang aso eh. Wala hindi na-o-offend. Ano nangyari? Sabi ni Jesus, babae, magaling na ang iyong anak. Katindi, ano? Sa ibang word, ay, grabe. Hinlang kayabang-yabang, walang ka pride-pride. Siya, tanggapin mo ang biyayang kailangan mo. Sino rito ang gusto niyang matanggap ang biyayang kailangan niya ngayong araw na ito? Let me tell you this. Ang labanan ay paliitan ng patamaan. Ay, nagpapatama ho eh. Nagpapatama ho. Paliitin ang patamaan. Humble person is happy. Kasi wala yang reputasyong iniingatan. Reputasyon. 3:00 ng hapon. Hindi ako ganyan. Yan ang mga wika ng mga salitain ng mga may reputasyon eh. May nagsabi, ganyan. Ha? Hindi ako ganyan. Ibahin mo ako? Oo, ibahin daw naman siya eh. Ang sabi ng proud, mas magaling ako sa'yo. Ang sabi ng pag-ibig, mas magaling ka sa akin. Ang sabi ng proud, gusto ko na makilala ako. Ang sabi ng pag-ibig, gusto ko na ikaw ay makilala. Ang laki ng pagkakaiba. Ang sabi ng proud, ako ang tama. Ang sabi ng pag-ibig, ikaw ang may tama. Ay, hindi. Ang sabi ng pag-ibig, oo, ikaw na. Ikaw ang tama.
Kapag nagmamalaki, ay di may pinagmamalaki. Lang naman yun eh. At yun eh, magsushoot lamang into 3 categories, yung ipinagmamalaki ng tao. It could be their power, 3 P, power, position, possession. Yan lang naman ang pinagmamalaki ng tao. Power. Diba? Yung kalakasan, kakayanan. Position, authority yun. At possession, kung ano yung pag-aari. Yan lang naman yung pinagmamalaki ng mga tao. At ang taong humble knows everything he has is given by God. Ang taong nagpapakumbaba, alam, unawa niya na ang lahat ng meron siya ay bigay lamang ng Diyos. Alam niya na lahat ay biyaya, kaya wala siyang ipinagmamalaki. Ang ganda na ring verse na rin. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, basa. Sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Oh, kahigpit. Arga, ipapaliwanag pa. Sabi ni Paul sa mga mayayabang na Kristiyano sa Corinth, sino rito ang meron ka na hindi mo tinanggap? Yan, ganyan din sila, tahimik din. Tapos tinuloy ni Paul, at kung lahat naman pala'y tinanggap ninyo, eh bakit nyo ipinagmamalaki na parang hindi ninyo tinanggap? Yan, ganyan din sila, ganyan din, tahimik. Nagsesermon si Paul, mainit ang ulo. Kaya yabang kasi. Kaya mapapansin ninyo, majority ng teaching ni Paul sa mga Christian sa Corinth ay about pride. Kaya nga tinuruan niya doon ng love is not proud. Nasa 1 Corinthians. Okay. A humble person will not boast. Anong ginagawa ng humble person kung hindi niya ipinagmamalaki ang mga natanggap niya? A humble person will not boast, but thankfully use what he has received to serve others. Yun ang humble. Hindi niya ipinagmamalaki kung anong natanggap niya, bagkus ginagamit niya pa nga yung natanggap niya para maglingkod. So, ibig sabihin, Pastor, kung hindi man ako nagmamalaki ng kung anong meron ako na tinanggap ko, pero hindi ko naman ginagamit to serve others, nagmamalaki na rin ako? Yes. Talaga? Let me ask you. Alam mo kung bakit ka malakas? Siyempre, Pastor, para malaki muscle ko, para i-flex ko sa Facebook. Oh, gym, day 1. Ganun ba? Oh, di ba? 3 hours ako sa gym. Grabe, tindi mo. 4 hours sa Jollibee. Hindi. Alam mo kung bakit ka malakas? Para makapaglingkod. Alam mo kung bakit ka blessed? Siyempre, para makapag-travel. Mai-flex ko yung mga nabili kong mga mamahaling bag. Oy, take note, hindi ako anak ng kontraktor, ha? Hindi. Ikaw ay blessed para makapaglingkod. Alam mo kung bakit may maganda kang boses? Hindi. Alam mo kung bakit may maganda kang boses? Siyempre, para pag may birthday yan, talaga namang todo bigay. Pamplex. Hindi. Para makapaglingkod. Ang purpose ng lahat ng na-receive natin from the Lord, to serve others. Kasi kapag yan ay ginamit mo para sa sarili mo, humanda ka. Nagmamalaki ka na. Binigyan tayo ng masaganang biyaya para sumagana sa mabubuting gawa. That's the purpose. At hindi para magmalaki. Bakit? A humble person knows kung sino ang nag-iisang dapat papurihan at hindi si ako, kundi si God at si God lamang. Come on! Papurihan natin si Lord.
Si God lang ang nag-iisang mataas. Kaya ang payo po ng Bible sa atin, huwag magmamataas. Kasi kay Lord mo lang, kasi alam mo ba ang taong nagmamataas? Ito hindi niya alam eh. Ang taong nagmamataas, una niyang ginagawa yung pagmamayabang niyang yon kay Lord. Lahat ng ginagawa ng tao ay laging una niyang ginawa sa Diyos bago sa kapwa. Kaya ang taong nagmamalaki, hindi siya nagmamalaki sa kapwa niya, una siyang nagmalaki sa nagbigay at lumikha sa kanya. At ang sabi ng mga anghel sa langit, parang may naingaw, parang may naungot. Pakinggan nyo nga ng ayos. Parang ano gayon? Pakinggan nyo ng ayos. Taas-taas, lakasan nyo ang volume. Kabless ko, kadami kong pera, kayamang ko, kagaling ko. May naingaw, tingnan nyo nga kung saan yun sa universe. Doon, sa Milky Way Galaxy, doon ko naririnig. Isum nyo pa. Nasa langit ang mga angels. Isum nyo pa, nasaan nyo nagmamalaking yun? Wala din sa malalaking planet, nasaan ka? Nandun sa blue. Sa Earth. Kaliit-liit ng kanilang planeta. Pagkayabang niyan, isum mo pa, nasaan ka? Baka nariyan sa Europe, hindi, wala yan ang malalaki Amerika, hindi, wala nasaan ka? Baka narinig sa Asia. Saan din? Nasa Pilipinas, kaliit-liit ng bansa yung pagkayabang niyan. Isum mo nga, nasaan yan? Hindi makita pero nagmamalaki. Nasaan? Nasa San Jose. Nasa San Jose. Tingnan kung saan sa San Jose. Nasa Don Luis. Ang pagkayabang niya hindi makita kung hindi isusupersome. Nasaan gayan? Sino kang pinagmamalakihan niyan? Lord, tingnan niyo ho ang inyong nilikhang aray. Ang pagkayangor. Sabi siguro ni Lord, nasaan ka? Ay, tingnan niyo ho, nagmamalaki. Nagmamalaki ka? Nasaan? Hindi ko nga makita. Aling gariyan? Yung gagatong tuldok na yun. Nagmamalaki yung tuldok na yung kayabang naman nga. Sino kang pinagmamalakihan niyan? Lord, ikaw ang unang pinagmamalakihan niyan. Ikaw lagi ang una. Nagmamalaki sa akin? Ano ba yung pinagmamalaki? Bago daw ang relo. Bago ang kanyang relo. Nasaan ka daw? Yun nakinang daw. Nakinang. Itingnan mo nga, i-compare nyo nga sa aking creation. Sabi ng mga angels, Holy! 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 Sabi ng mga angels na naka-assign to worship the Lord, hindi namin pwedeng tingnan ka. Holy! At tapos, anong sabi nung nasa Don Luis? Kaganda ng relo ko. Kaganda. Kaganda. Are you there? Paano mo pagmamalakihan ang Diyos? Pastor, hindi naman si Lord ang pinagmamalakihan ko, yung mga friends ko. Laging una mong ginawa sa Diyos. At alam nyo kung bakit ito ay sinasabi ko sa inyo? Ito'y warning na rin at the same time. Ang pagmamalaki will never be beneficial for you. Bakit? Because God gives grace to the humble. But don't forget, He opposes the proud. Inaaway, tinutugis ng Diyos ang mapagmalaki. Kaya for our own sake, church, magpakumbaba. Ay, pastor, bakit ako kailangan ko na itong sarilihin, kailangan i-humble ko na ang sarili ko. Bakit? Huwag mo nang intayin na ang Diyos ang magbaba sa iyo. Dahil pag ang Diyos ang nagbaba sa iyo, masakit. Pastor, masakit din naman pag ibinaba ko ang sarili ko. Yung dapat naman sana hindi ako ginagayon pagtatanggol ko ang sarili ko, ibababa ko ang sarili ko, at tatanggapin ko na lang ang mga pangungutya. Kasakit Pero mas masakit pag ang Diyos ang nagbaba sa iyo. Katahimik na ninyo. Ano pa? Ang humility po ay nakikita din sa kung kanino mo laging ina-associate ang sarili mo. Ano ba ibig sabihin noon? Kung kanino mo lagi inire-relate. Sino ba yung mga associates mo, kasamahan mo?
Nalalaman din yon kung ang tao ay humble. Tingnan mo si Paul. Si Paul, nung babagong naglilingkod, ito ang sabi niya. 1 Corinthians 15:9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Anong sabi ni Paul? Ako ang pinakamababa sa lahat ng apostles. Kumbaga sa panahon ngayon, ako ang pinakamababa sa lahat ng pastor. Ako ang taga-bit-bit ng bag nila. Ako ang pinakamababa. Ako ang utusan nila. Ka-humble ni Paul, ano? Pero tingnan ninyo, habang tumatagal si Paul, nagmamature si Paul sa kanyang relationship with the Lord, nagbabago rin ang tingin niya sa sarili niya. Sa payabangga po, hindi. Ephesians chapter 3 verse 8. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Anong gustong makita nyo dyan? Doon sa una, ang sabi niya, siya ang pinakamababang apostol. Ngayon dito, siya na daw ang pinakamababa sa lahat ng born again. Lumalaki ang tingin sa sarili? Hindi. Lumiliit. At lumiliit din ang mga pinag-a-associatean niya ng sarili niya. Kanina, pinakamababang apostol, ha? Ngayon, pinakamababa ng born again. Sino rito ang magsasabi ngayon, ako ang pinakamababang born again? Sa JA1 San Jose, ako ang pinakamababa roon. Utusan niyo ako. Wala. At nung lalong tumatagal pa sa paglilingkod si Paul, marami nang nakakita ng kagandahan at kagalingang ginagawa ni Lord sa pamamagitan ni Paul, hinug na para magmalaki. Tingnan naman ninyo kung ano na ang description ni Paul sa kanyang sarili. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Tapat ng salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Kita ninyo? Nagsimula si Paul na, ako ang pinakamababang apostle. Hanggang sa, ako ang pinakamababang born again. Ay, anong kinatapusan? Anong sabi ni Paul sa kinatapusan? Ako na ang pinakamababa sa lahat ng makasalanan. Pales ng pales ang level ng mga pinag-a-associatean niya ng kanyang sarili. Ang tao, habang umaangat, para bagang gusto din umaangat kung saan ina-associate ang sarili niya. Yung mga tipong nung una ay gusto ko yung mga kasama ko yung mga kapwa ko gumraduate din naman ng college. Siyempre, kahirap din naman mapapasama ka dun sa, kayabang, gumraduate pa lang ng college yun, ha? At nung nagkakapera at hintay muna. Ayokong sumama doon sa mga katrabaho kong yung mga doon sa turo-turo na kain. Gusto kong kasasamahan ko yung mga nag-i-Starbucks. Ano kakainin mo doon? Kape. Kanin, sabaw sa kape. Yak! Starbucks naman, di ba? Yung mga nag-i-Starbucks ang gusto kong samahan. Talaga, di ba? At nung medyo gumaganda-ganda ng income, teka, ayoko nang sumama dyan sa mga Starbucks. Yak! Doon ako sasama sa mga yung mga nagro-rotate yung lamesa, yung may hayin na nagro-rotate. Doon na kami kakain, doon ako sasama sa mga nakain doon. Saka, lomi, hindi na ako maglolo. Caviar, yan ang mga gusto ko. Caviar. Sama kayo kay Philip, mahilig sa caviar. Ng tilapia. Yan. Ang tao, hindi ko man nilalahat pero nagiging ganyan. Habang umaangat din ang esteem na sa sarili. Ay, ano kaya sa susunod noon? Ay, ayaw ko na doon sa mga ganyan. Ang gusto ko kasama na mga taga DPWH. Okay, change topic. Alam kong meron dito mga nagpupuyos ang damdamin pag naririnig yan. Magpatawad ka. Okay. Paano malalaman kung rampant ang pride sa isang lugar o grupo o pamilya? Gusto nyo malaman? Proverbs 13:10. Pride leads to conflict. Yun, doon na lang. Tama na yun. Ano ibig sabihin? Basta may pride, may awayan.
pag sa isang grupo, sa isang samahan, sa isang pamilya, ay malimit ang tampuhan, malimit ang awayan, at kapag matagal ang patawaran, pataasan, patigasan, Matindi ang pride doon. At hindi ganon ang JA1 San Jose family. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Thank you, Lord. Kasi kung ang isang grupo, ang mga tao doon ay nagpapakumbaba, ay walang away doon. Paano ko nasabi? Kasi, kung may magsisimula ng away, ay wala namang papatuloy. Kung may iimik ng masakit, ay walang mabilis masaktan kasi maliit ang mga patamaan. At kung may ganon man sa grupo, aba, kailangan yay gamutin agad. Church, personal. Kapag napapansin mo na ikaw ay malimit mapaaway, ay siya, kailangan gamutin niya. Malaki ang patamaan. Ang pride po ay may need na maging right o tama. At alam niyo po, ito ang nasa likod ng lahat ng mga awayan. Ang pangangailangang maging tama. Ang mapatunayan na ikaw ay tama. Alam niyo kung bakit hindi ito love? Kasi habang pinapakita mo na ikaw ang tama, pinapakita mo naman doon sa kausap mo na siya'y mali. Ang problema, habang ipinagdidikdikan mong tama ka, ipinagdidikdikan mong mali siya. At walang love doon. Sino ang matutuwa sa laging sinasabihang mali ka, mali ka, mali ka? Hindi ko naman sinasabing gayon. Ang sinasabi ko lang ay ako'y tama. Gusto kong tanggapin niya na ako'y tama. Gigil na eh. Alam mo nga, gayon kasi ngayon, pag pinilit mong tanggapin yang ikaw ay tama, sinasabi mo rin pilitin mong tanggapin ikay mali. At nasa ng love doon? Kaya kapag may debate, anong gagawin? Tatahimik po. Very good. Ano pa? Huwag mong ipilit ang iyo. Akala ng iba kasi pag sila ay nalamangan ay sila ay nawalan. Talaga namang yung, alam niyo yung gusto yung siyang may last say? Ikaw pangit, ikaw pinakapangit, ikaw presidente ng mga pangit. Ikaw ang lumikha ng isang kapangitan. Ikaw ang pinakamatpangit talaga at nakalak, nakasusi. Ikaw rin ang pinakapangit sa lahat, tanggal susi. Ikaw talaga ang pinakapangit sa lahat, susi ulit ang tapon dagat. Ngayon ganyan, di ka? Talagang bago yun, naghihiwalay na, pinaghihiwalay na eh. Talaga, tumigil kayo, maghiwalay nga kayo. Ikaw talaga pinakapangit, ikaw, ha. Talagang, hanggang ano eh, yun eh. Naghiwalay na sa kwartuhan, nagsara na ng pinto, sumili pa ulit, ha! Katindi ng pangangailangang maging tama. Last word, yung may last say. Eh kung tumimik na agad, ikaw ang pinakapangit. Di tapos na. Huwag mong ipilit ang iyaw. Akalang ng iba, pag sila ay nalamangan, ay sila ay nawalan. Hindi. Tingnan nyo ito. Malapit na tayo matapos. Ipagpapalit mo ang kapayapaan para lamang sa pangangailangan mong maging tama. Ako, I will choose peace. I will choose peace kaysa naman ipilit na ako'y tama. Kasi tingnan ninyo ha. Kunyari, meron dito, ipinilit na siya ang tama. O sige, pinilit. Di alam nyo na yung gilgilang maigiyaw. Sige, nanalo ka sa gilgilan. Pagkatapos,
tingnan mo ang kamay mo't katal. Di naman. Katal, sa galit na eh. Ganun talaga namang lahat na ng isang kadiliman na inilabas mo na. Talagang wala nang kalablab. Talaga ng lahat, mamatay ka na. Ako, talagang gayon na eh. Kat. Nanalo ka nga sa pinagtalunan, pero tingnan mo ang labi mo. Putla. Hindi naman. Katal din eh. Nanalo ka nga sa pinaggigilan, pero tingnan mo ang BP mo. At normal in Jesus' name. Nanalo ka nga. Bakit ganon? Kasi nga pinaglaban mong maigi ang iyo. Hindi mo kailangang laging ipaglaban ang iyo. Mas mahalaga ang umibig kaysa patunayang ikay tama. Ano sabi ko? Mas mahalaga na tayo ay umibig kaysa patunayang tayo ay tama. Saka tingnan nyo ito. Napatunayan mo ngang tama ka. Hindi naman nakaramdam ng pag-ibig yung kapwa mo. Di ba? Tama ka nga. Ay, naramdaman ba naman nung kausap mo yung love mo? Hindi. Iparamdam muna natin ang pag-ibig natin sa kanila. Doon pa lang nila mauunawaan na oo nga, tama ka. Sabihin mo nga, love. The most excellent way. Palakpakan natin si Jesus. Come on. Again, dito ay hindi pagalingan na ma-prove na ikaw ang tama. Dito ay pagalingan ng pagpapalamang. Sabihin mo nga, pagalingan ng pagpapalamang. Mayroon akong napanood sa Facebook liga ng basketball. Basketball? Kagigil nung bantay doon sa nagdi-dribble. Kagigil! Naiyamot na yung nagdi-dribble. Oh! Iyo na! Binigay na! Oh, I pray that we will have the same spirit. Pag gayon na nag-aamoy gigilan na, oh, iyo na. Pag nag-aamoy pataasan na, ay, ikaw na, tama, sige, ikaw na. Sabihin mo nga, nagpapalamang. Alam nyo, mas magandang mabantog tayo na tayo ay nagpapalamang. Makilala tayo nagpapalamang kaysa naman sumikat ka na ikaw yung si Yayayan. Ay naku, hindi yan nagpapalamang. Lumayo ka rin yan, talagang yan eh. Malaki ang pangangailangan niya maging tama. Ano pa yan nagpapalamang? Yan nagpapalamang, yan nagpapauna sa pagkain. Diga? Okay lang sa kanya na mauna ang iba. Yan ang nagpapalamang. Kung anong matira, ay di yun ang kanya. At kung walang matira, ay di bibili na laang yan ang kanya. No big deal. Pag proud, ay unahin nyo ako, huwag nyo akong ubusan. Yan ang proud. Self-entitled. Sino nakakakilala rito kay John the Baptist? Si John the Baptist po ay kamag-anak ni Jesus Parang second cousin, if I'm not mistaken. Ngayon, siya ang nauna. Mas matanda siya Dahil, kasasabi pa lamang ng angel kay Mary na siya ay magbubuntis kay Jesus, si Elizabeth, na pinsan, ay buntis na. Kaya nauna talaga si John the Baptist. Sa madaling salita, si John the Baptist nagbibinyag na ng mga Christian. At ang sabi ni John the Baptist, kayo binibinyagan ko sa tubig. Pero yung darating na mas mahigpit, mas matindi kaysa sa akin, bibinyagan niya kayo sa spirito at sa apoy. Gaano siya katindi? Ni magbitbit ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. Katindi. Hinog na hinog si John the Baptist na magmalaki. Siya ang superstar that time. Then here comes Jesus. Sabi ni Jesus, Pisan, binyagan mo ako. Sabi ni John the Baptist, Lord, ikayo nga ho dapat magbibinyag sa akin, hindi po ako karapat-dapat.
Sabi ni Jesus, hindi pwede. Kailangan gawin natin ito. Mahalaga ito. Mahalaga ito. Ay, sige po. At alam niyo, sabi ni John the Baptist, sa John chapter 3 verse 30, basahin natin. Jesus must become greater and greater, and I must become less and less. Ano sabi ni John the Baptist? Si Jesus ay mataas ng mataas. Ako, mababa ng mababa. Oh, I pray that we will have the same spirit, heart's desire ni John the Baptist. Si Jesus ang mataas at mataas sa buhay ko at ako. Hindi ako makita. More of you and less of me. Lord, in everything that I will do, in every achievement na aking matatanggap, in every blessing na aking makakamit, Lord, ikaw ang makita, ikaw ang mataas at ako, yung nagawa ko, kung ano man, itago nyo sa inyong likuran. More of you and less of me. Sino yung gusto rin ganun yung prayer niya? Si Jesus ang mataas sa buhay mo. Si Jesus ang maging topic mo, not yourself. Kumusta ang mga topics natin for this week? For this past week, kumusta ang topic mo? Tungkol ba sa'yo? It should be Jesus. It should be tungkol kay Jesus. Hayaan mo si Jesus ang mataas sa buhay mo. Si Jesus ang maging topic mo. And as we end, re-resitahan ko na kayo. Ano ang gamot sa pride? Si Lord ang purihin. Ano ka ang pride? Ang pride, pinupuri ang sarili. Ay anong gamot sa pride? Si Lord ang purihin. Kaya ang sabi po sa Awit 103 verse 1, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Inuutusan na ang sarili. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Bakit inuutusan ang sarili? Dahil ang natural na ginagawa ni sarili, pinupuri si sarili, si self, si ako. Kaya anong sabi ng psalmist? Hindi si sarili. Kaluluwa ko, purihin mo ang Panginoon at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Come on. Lahat ng nagnanais, naghahangad na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at Diyos lang ang pinupuri. Come on, let's do this. Purihin natin ang Panginoon. Can we do that today? Amen? May I invite you to stand up, please? Bigyan mo ngayon ng the best na palakpak ang Diyos na pinupuri mo sa buhay mo. Come on! The best! Hallelujah! Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang kitang sasambahin. Sabihin mo nga, Lord, walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Hallelujah. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalapit sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito
walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Worship the Lord! Buong puso lakas, minamahal kita. Laging awitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawa! Di ako magsasawa, purihin ka. Ikaw lamang, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Walang hanggan! Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Mga kalalakihan, sabihin mo, Walang hanggang kitang pupurihin, Lord, ikaw lamang. walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Mga kababaihan, sabihin mo with all your heart. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi. At lahat ng ang Diyos ang pupurihin sa kanyang buhay, sumigaw! walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi
Palakpakan mo ng the best ang Diyos na pinupuri mo sa iyong buhay. Oh, ikaw lamang, O Diyos. Ama naming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, sinasabi, inaamin, na sa ganang amin, kami wala. Kami wala. At ang lahat ng meron kami, lahat ng aming natatamasa, ultimong itong paglapit namin sa iyo, ay biyaya mo lamang. Lord, salamat sa pagdadala sa amin sa pagkakataong sitwasyong ito na maipakita at maging malinaw sa amin na ang lahat ay biyaya mo, na ang lahat ay tinanggap lang namin at wala kaming maiipagmalaki sa iyo. Teach us and help us, O Lord, to operate in this life the most excellent way. To love na punong-puno ng kapakumbabaan. Give us the grace, Lord. Nakakitaan po kami ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at biyayaan niyo po ang bawat isa na makatagpo ng pagpapala mo as we do your will, and that is to humble ourselves before you. Salamat, Lord. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos, na ang motto sa buhay at ang gustong mangyari, pababaan. Pababaan. Walang nagmamataas, bagkus ang itinataas ay ang Diyos at itinataas ang bawat isa. Salamat, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. God bless you po. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise. Isa pong paraan to overcome pride ay ibigay po natin lahat ng credit kay Lord. Amen? Nasasabihin natin lahat po ay biyaya. Wala po tayong may ipagmalaki kahit po yung kung anong meron po tayo ngayon, hindi po dahil sa ating sariling lakas. Lahat po ay biyaya ng Diyos. Amen? At sabi nga po kanina, the humble person or a humble person receives grace. Siya na mapagpakumbaba, tumatanggap po ng biyaya mula sa ating Diyos. At ang humble person acknowledges na lahat tayo, biyaya lamang ni Lord. Kaya tayo po ay hindi rin matatakot na ibigay po ang para kay Lord. At ang maganda po sa ating Diyos, once we obey, blessings will follow. Amen po ba? Pag tayo po'y sumunod, ang mga pagpapala po ay susunod din. Sabi po sa Malakay 3, verses 10 to 11, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Sabi, subukan niyo ako dito. Sige, itry niyo ako dito. Test me in this, says the Lord Almighty. And see, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Pag atin pong sinunod ang ating Diyos, tinest natin si Lord, talagang tayo sumunod. Tingnan ninyo, kung hindi ko buksan ang durong awa ng langit at ibuhos ang mga pagpapalang walang sukat kalagyan. Let's claim it po. Atin po yun. Amen po ba? Amen. At sabi pa, I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of your soil, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. Sasawayin po ng ating Diyos ang mga maninira. Kaya po, ibigay na natin yung ating full trust kay Lord, JA1 San Jose people. Huwag na po tayo mag-alinlangan when it comes po sa pagsunod sa ating Diyos. Dahil nandun po ang pangako ng Panginoon, bubuksan niya ang turong awan ng langit, ibubuhos ang mga pagpapalang walang sukat kalagyan, at aalisin niya, sasawayin niya ang mga maninira sa ating buhay. Are you ready po? Sa ating pong blue envelope is our tithes. Sa ating pong white ay ang ating offering. Green po ay for our first fruit. Sige po, let's pray. O Father God in heaven, kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo. Tunay nga po na lahat po ng meron kami ay biyaya mo lamang. Wala po kaming maipagmamalaki, O Diyos. Ang kalakasan, ang kalusugan, ang buhay na ito'y lahat ay nanggaling sa iyo. Kaya marapat lamang po na ibalik namin yung para sa inyo, O Diyos.
Lord, continue to bless J1 San Jose people. Hayaan mo pong makaranas kami ng breakthroughs after breakthroughs. Salamat po sa complete healing. Salamat, Panginoon, sa divine protection namin sa ng aming mga mahal sa buhay. O Diyos, maparangalan ka po sa mga bagay na ito na aming ipagkakalob. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay magbigay sa Diyos na hindi naman nangangailangan ng kung anuman. Sa biyayang kami makapagbigay sa Diyos na pinanggalingan din naman ng lahat ng ito. Lord, hayaan niyo po na maipakita namin ang aming pagpapakumbaba as we give. It is our way of saying, Lord, wala kaming amin, ang lahat ay iyo. Kaya tanggapin niyo po ang aming kaloob na ito as our act of love and honor to you. Receive this in Jesus' name. Amen. Lord, i-bless nyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy nyo pong ipaalala sa amin ang grabing love na ipinakita nyo po sa cross. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko po tumayo at sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin nyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo sa aking buhay bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Maghari po kayo sa akin. Salamat po sa biyaya ng kagalingan na binayaran nyo ng inyong latay. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran ng kaligtasan na binayaran nyo ng inyong dugo. Patuloy po naming aalalahanin at gagawin ang lahat niyong ibinilin. Panginoong Jesus, maraming salamat po. And let's celebrate God's victory! Naman, sige po, nabasa palakpak para kay Jesus! Biyaya po, na wala po tayong ipagmamalaki kundi si Jesus lang. Amen! Come on! Come on!
mag-pray. Lord, we honor you, we praise you, we glorify you, Panginoon. Thank you, Lord, sa biyaya, Lord God, na kami po maka-attend at mapagsama-sama mo, Lord God, sa lugar na to, lalong-lalo na po yung mga nasa live. Lord, thank you, Lord, sa buhay po ng aming pastor, Panginoon, na inyo pong ginamit today para kami po yung ma-remind, Lord God, na ang love ay hindi po proud, Panginoon. At Lord, we pray na biyayaan niyo po ang bawat isa. Biyayaan niyo po kami, Lord God, na kakitaan palagi ng humility, ng humbleness na kagaya po ng sa inyo, Panginoon. We pray, Lord, na sa pamamagitan po ng aming love ay magre-reflect din po sa kanila na ang pagmamahal po namin, Lord God, ay hindi mapagmalaki. At Lord, we pray na may share din po namin to sa iba. We pray, Lord, na sa aming pag-uwi, yung pag-iingat niyo po palagi ang aming maranasan. Let your divine protection and traveling mercy be upon us, Panginoon. We thank you, Lord. We entrust and dedicate this prayer to you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit mapa sa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na laging kakikitaan ng pag-ibig na may kapakumbabaan, lahat ay magsabi ng Amen. God bless you!